video. Kamu man ang picture ba niya? Ay, salamat na ang pagdi Sara ni Ari good. Sa Danau. Dai picture mo dai. Paggawat sa amo anin sa Danau. Ay, grabe. So Yes, ma'am, way problema, ma'am. Solid Duterte. Sulit Duterte kami, ma'am. Way problema. Ako mo. Ma'am, kanang palito na ni Jojo ang Sumal? kanan. Oo. Oo, bibilhin daw lahat. Yung mga tinda. Pwede mo namang gawin sa area yan eh. Kung noong wala pa sanang eleksyon, pwede mong gawin yan eh. Pero bakit ngayon, pag may eleksyon, bigla kayong papakyawin yung mga pananda? Bibilhin yung... Diba? Para lang iboto yung mga manok mo. Galing, mabait ka na yan dahil papakyawin mo. Oh, dahil papakyawin mo yung paninda ng mga tao dyan, edi mabait ka na yan. Wag nga kami. Libre kami sa inyo ang mga kuan. Bicycle Ay, rider. kaya para sa President David, thank you kayo mo. Ma'am, thank you. Ma'am, thank you kay ma'am sa pag-ari niyo, mama. Sulit support ko, ma'am. Salamat. Thank you kay ma'am. Solid daw siya, dutae. Oo nga, Ron Prince. Pakitang tao, di ba? Ah. Pakitang tao. Pakitang tao si Sara. Ayan na, namakyaw na. Tuwan-tuwa naman yung iba na pinakyawan ng paninda. Tapos sasabihin nila, ang bait talaga ni Sara. Just, pag pinakyaw yung paninda mo, mabait na. Kami? Hindi naman po siguro matatawag na vote buying yan kasi hindi naman siya yung tumatakbo ngayon. Kumbaga nag-i-endorso lang siya. Pero parang kung titingnan natin, parang ganun pa rin Oh, pero hindi naman kasi siya tumatakbo eh. Ano lang siya, nag-i-endorso. Pakitang tae po yun. Pakitang tao, di ba? Ayan kakain ng hotdog sa tabi-tabi. Ha? Tapos yung mga tangan DDS, papalakpak. Wow, simple lang ang aming lustay. KO! Andito ba si Tolbanat Boy? Ay, shoutout tayo sa'yo, Tolbanat Boy. Magandang hapon. Ayan kumakain ng hotdog. Pero, tayo ko kay Sara, masarap yung hotdog na brown. Hindi yung may hotdog na brown. Yung yung binebenta na, ano ba yun? Tawag doon? Footlong. Kulay brown. Mahaba yun eh. Mahaba yun. Prito-prito mo lang yun, tapos lagyan mo ng ketchup, di ba? Oo. Kainin mo yun. Tangina, mapapawaw ka talaga. Oy, footlong ha! Ang sasama ng ugali nyo. Yung mga nagko-comment dyan, iba yung iniisip. KO! Ma'am, apel ma'am, libre. Sabi ni Sandra Maranon, footlong, lagyan ng ketchup at isubo. Compute. Mayroon sa dato bago na to paunon. Sorry. Apila ni, Kapila ni ma'am. Maglaris. Pwede naman gawin ni Sarah yan pero dapat walang camera. Siguro na sila rin, Magrali. Simple lagi sa Sara doon. Simple ra kay mama. Sas! Simple. Kumain lang ng hotdog, simple na. Paano kaya pag kumain din tayo ng hotdog, simple ba din tayo? KO! Kain din tayo hotdog para simple din tayo. Ha? Ang hirap talaga ng mga pakitang tao ngayon, Ito
bigyan po natin ito ng reaction mga pre, itong isang video dito. Ni Speaker Martin Romualdez. Ito. Yan. Teka, ito ba yun? Oh, ito nga. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Diba? Pag may mga katanungan po kay Sara Duterte, hindi naman po siya humaharap eh. Diba? At hindi rin sinasagot yung mga tanong. Bakit kaya, Sara? Speaker Martin Romualdez, may buwelta kay VP Sara Duterte. So pakinggan po natin. Let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the... Naalala nyo noon, ang issue kay Sara talaga, dinikdik siya ng mga vlogger at ng kongreso, ng, I think kongreso no? Talagang dinikdik si Sara patungkol dun sa confidential funds. Diba? Talagang muntik na nga maiyak si Sara dun eh. Ang nangyari, tinira si Sara. Hindi tira na ka-fake news na, katotohanan. At syempre, yung mga vlogger po na sumusuporta sa administrasyon, ganun din yung ginagawa. Ngayon, para yung atensyon po ng mga Pilipino ay mapunta sa sa kanya mismo, gumawa po siya ng sarili niyang issue. Ano po yung issue na ginawa ni Sara? Unang-una, yung papagilitan si PBBM sa lieg, gusto niya gilitan. Dahil lang doon sa relo. Pangalawa, yung ipapahukay si Marcos Sr., ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, 'di ba? Para yung atensyon nating lahat mapokus doon sa ginawa niyang issue. 'Di ba? Gusto niyang doon tayo mag-focus eh. Kasi nga kakaiba nga naman 'yon. 'Di ba? Oo. First time talagang si Sara lang nakagawa niyan. Minura yung Pangulo, pinagbantaan yung Pangulo, at yung iba pa, 'di ba? So ngayon, medyo nakuha niya yung atensyon ng mga Pilipino. Doon nga, yun yung pinag-usapan. At medyo unti-unting nakalimutan yung confidential funds. Feeling ko lang, yun talaga ang strategy ni Sara. Kasi doon sa confidential funds na yun, impeachable yun eh. Yung pandarambong, panunuhol, 'di ba? Impeachable 'yun. Kaya gusto niya lahat ng lumalabas sa social media doon sa kumbaga, kung ano yung ginawa niyang topic, dapat yun din yung itopic natin. Huwag yung confidential funds kasi masyadong masakit 'yun para sa kanya. Oo, doon siya nasasaktan eh. Buti na lang po ngayon kahit napag-usapan natin yung yung confidential, yung pagpatay niya na yan, yung pagbabanta niya na yan, at least, hindi pa rin po natin nakakalimutan yung confidential funds na yan. Natatapik pa rin po natin. Yun po yung kahinaan ni Sara eh. Oo. Mahilig siyang gumawa ng issue para yung issue sa confidential funds mawala. At hindi po natin hahayaan yan. Araw-araw po natin itatapik yan dito sa YouTube. At sana, ganun din po yung ating mga kasamahan. Kasi yun po yung kinatatakutan ni Sara Duterte. Ang araw-arawin siyang itapik patungkol dyan sa confidential funds na yan. Diba? Shoutout po sa lahat na nandito. Sa hindi pa naka-like dyan, ay naku, libre pong mag-like ha. Wala pong bayad yan. The Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Tama.
karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind everyone that truth is resilient. No amount of noise can drown it. The Vice President... Yung trabaho po ng Kongreso, tapos na. Impeach na po si Sara Duterte sa Kongreso. Pero dyan sa Senado po, ang bagal po nila. Diba? Mabuti pa si Amy Marcos. Ang sipag niyang ipagtanggol si Digong sa hearing. Gusto pa nga niya magkaroon ulit ng another hearing para magsayang na naman sila ng pera. Diba? Na ang dapat pinupukusan nila itong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Diba? Pero, believe ka kay Amy. Ang sipag-sipag niyang ipagtanggol yung mamamatay tao. Alam mo, Amy Marcos, kung buhay lang yung si Marcos Sr. ngayon, baka sinampal ka na nun. Kasi iba ka eh. Yung tatay mo, umapatay ng drug lord. Si PBBM, nang huhuli ng drug lord. Tapos yung kinakampihan mo, Amy Marcos, kaibigan yung drug lord. Kaya Amy, nakakaawa ka. Nagpa-endorso ka pa kay Sara Duterte. Diba? Itong si Sara nyo ngayon, hindi natin maintindihan kung vlogger na ba ito. Nag-iikot-ikot na po sa mga lugar eh. Diba? Bibili ng hotdog, kakain, fishball. Ano pa ba? Kulang na lang gulay din, kakain. Tapos syempre, may mga tangan DDS doon. Nakita niyo yung video kanina. Sabi nung DDS na nag-video, wow, simple talaga si Sara Duterte. Aanhin mo yung pagiging simple mo kung bobo ka. Aanhin mo yung pagiging simple mo kung wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Sige nga. Anong gagawin mo? Wala ka naman pagmamahal sa mga Pilipino. Simple. Pag manalo naman, wala namang magagawa. Ang kailangan po natin na mamumuno sa ating bansa, yung may utak. Hindi po natin kailangan na yung mamumuno sa ating bansa yung mahilig kumain ng hotdog. Hindi po natin kailangan ng tao na simple lang. Kailangan hindi simple pagdating sa pag-iisip. Kailangan matalino ka. Yung ilagay po natin sa posisyon, huwag po yung mahilig kumain ng hotdog. Utangin ng hotdog. K.O. Diba? Kaya iwasan nyo pong kumain ng hotdog lalo na yung mga bata dyan, huwag yung pakainin ng hotdog. Mahirap po yan. Nakakasira po yan sa kalusugan. Good eve, BPM, Tamsakdan. Salamat po sa patamsak, magandang hapon po. Ang inang, kailang ng hotdog, simple na. Pag mahirap yung kumain ng hotdog, subukan nyo, mahirap kakain ng hotdog. Titingnan ng mga taong mapanghusga, hampas lupa talaga, Pag si Sara yung kumain ng hotdog, humble. Pag mahirap yung kumain, hampas lupa. Ay, naku po. K.O. Diba? Ang gulo ng mundo. Ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong video na ito. Parang ang lakas ng loob nito. Ito. Nagchichismisan po yung mga tanga. Sinong ginawa nilang pulutan? Si Nicolas Torre po. Pakinggan po natin Parang ang lakas ng loob ni Torre. Kasi nung unang hearing, medyo medyo ingat siya, utal-utal siya, mali-mali yung sagot niya. Kanina, malakas ang loob niya kasi walang makokontempt. Diba? Kaya malakas ang loob niya magsinungaling. Alam mo, ikaw Torre, sinalo mo na nga lahat eh. Alam lahat. Ang galing nila magbida-bida, no?
Yung mga walang respeto ba? Ikaw, Tore. Ikaw, Tore. Halos lahat sila ganun eh. Wala man lang paggalang. Diba? Oh. Pangit ka na nga. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, nanlalait. Pangit daw po si Nicolas Torre. Pag mga bobo at mga tangang katulad nyo, hindi nyo kayang mag-focus dun sa issue. Namimersonal na kayo. Puki ng ina mo ka. Dilaan mo yung puki ng nanay mong animal ka. Ha? Putang ina mo. Putang ina ng tatay mo. Putang ina ng nanay mo. Ang baho ng bilak ng nanay mo. Animal ka. Puki ng ina mo ka. Huwag mong aawain yan tatay ko. Tatay ko yan. Si Nicolas Torre. Putang. Huwag mo akong gigigilin ha. Sumbong kita sa tatay ko mamaya, tamo. Bastos ka pa, sinungaling ka pa, hinakot mo na lahat ng kapangitan sa buong mundo. O kaya nga nung tinanong na, you can kill me with a knife. Ano siya, di ba? Ano siya. Wala talagang lalaban sa'yo na saksakan. Saka ang ano niya, ang angas niya. Walang lalaban sa kanya na saksakan, partner. Can you kill me with a knife? Oo, wala. Kasi pag ganyan, saksakan na siya ng sinungaling. Saksakan ng pangit. Sige, diretso. Tsaka ano yun, kaya pala ano siya, maangas siya kanina, tapos sinasabi niya na, hindi dapat natin yung pag-usapan dito sa Senate hearing. Kung may mga reklamo kayo, pag-usapan natin sa court yan. So, tama naman! Oh, may reklamo kayo. Sampahan nyo ng kaso. Yung tatay ko. Ha? Sampahan nyo ng kaso yung tatay ko. Okay nang ina nyo, takot pala kayo eh. Magsampa ng kaso, tapang eh, no? Siyempre, may pambayad ata. Malaki yung backer eh. Magsampa ng kaso. Oh, eto ha. Tingnan natin tong pagmura niya dito. Panlalait niya dito. Bastos ka pa. Ito. Oh. Mo na nga lahat eh. Alam lahat Pangit ka na nga. Bastos ka pa, sinungaling ka pa, hinakot mo na lahat ng kapangitan sa buong mundo. O kaya nga nung tinanong na, you can kill me with a knife. Ano siya, di ba? Ano siya. Wala talagang lalaban sa'yo na saksakan. Saka ang ano niya, ang angas niya. Walang lalaban sa kanya na saksakan, partner. Can you kill me with a knife? Oo, wala. Kasi pag ganyan, saksakan na siya ng sinungaling. Saksakan ng pangit. Sige, diretso. Tsaka ano yun, kaya pala ano siya, maangas siya kanina, tapos sinasabi niya na, hindi dapat natin yung pag-usapan dito sa Senate hearing. Kung may mga reklamo kayo, pag-usapan natin sa court yan. Magsampa ng kaso, tapang eh, no? Siyempre, may... Alam mo, Dada, kung ako sa'yo, Dada, dapat pinag-umpog nyo na lang yung ulo yung tatlo dyan. Kasi ang tatangan yung ano eh. Ang tatangan yung magbigay ng komento. Diba? Nagpupukus kayo dun sa ano, sa muka ng tao, yung anyo ng tao. Diba? Pero hindi nyo kayang talagang pag-usapan yung ano, yung issue. O tinan mo, nung pinatawag ka Dada sa Tricom, diba para kang punong kahoy doon na tatanga-tanga? Hindi ka makapagsalita. Ninervyos ka ba? Pinagpawisan ba yung itlog mong animal ka? Diba? Natakot po si Dada doon sa Tricom, kaya hindi nakapagsalita. Nakakahiya, di ba? Tapos hindi ko kilala kung sino itong kulangot na to na nagbida-bida na naman. Kanino bang anak ito? Putang ina ng anak mo na to. Ha? Bakit nyo hinahayaang makalabas ito sa mental? Putang ina nito. Kanino po itong anak? Ay na, pag makikita kita, pasok kita sa puwit ni Dada. Grabe kayo makapanlait, ha? Bobo. Ay, nako, mga pre. So, anyway, yun lang po, no? Yung ating video ngayon. Basta lahat po ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, iboto po natin yan. Lahat ng padapa, walang laban, ay wag po nating iboto yan. Diba? Lalo na yan si Kibulok. Nako, bato. Ay, nako. I-shoot po natin sa basurahan yan. Diba? So maraming salamat po mga pre. Siyempre, bago po tayo meron po tayong ano dito meron po tayong Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Libre pong mag-follow dyan.
At huwag niyong kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Ako po.